back to Giorno dito sa TV5. Dumarami ang mga sakit na maaaring makuha sa di ligtas na pakikipagtalik. At cancer na raw ngayon ang maaaring idulot ng oral sex. May protection ba laban sa traidor na sakit na ito? Pagdating sa hotel talaga, hindi ako, huhubarin mo lang yung sa baba. Gusto talaga ng mga lalaki yun, bago ipasok. Mas matagal, ibabab ko yung customer. 10 taon ng trabaho ni Maris ang pagiging isang pick-up girl. Babae, lalaki, maging bakla at tomboy, nakasiping na raw niya. Meron ding orgy, may dalawang mag-asawa, kumuha sila ng isang babae. Or may mag-asawa doon na kumuha ng dalawang babae. Meron namang tomboy, may bakla, may callboy. Sa isang gabi, nakakatatlo raw siyang customer. Lahat sila ang gusto oral sex. Halos lahat gusto ng ganun eh. Dahil mas masarap kaysa sa diretso sa sex. So paglalabas ka ng bahay. Pero di raw tulad ng iba niyang kasamahan sa trabaho, sigurista si Maris. Checkin ko muna yung niya. Aamoy mo, ganun. Magsishare mo na kayo, maghugas kayo. Depende na lang sa itsura ng tao. Tapos siyempre makikita mo naman yun kung may sakit, may mga parang may amoy, ganun. Parang ganun siya, ganun. Kasama rin sa Kapag daw hindi niya mapilit ang customer na maghugas muna, lagi kami dalang alcohol. Binubuhusan ko ng alcohol yun. Wala siyang magagawa kasi nalagay ko dahil ayaw niya maghugas eh. Tapos ang gagawin ko na lang, diskarte, syempre pag mo yun, hindi syempre lasang alcohol, i-spit ko na lang siya. Naranasan na raw niyang magkaroon ng customer na mukhang may sakit. Parang may nakita kong parang mga butlig sa niya. Nung nakita ko yun, na parang may bilog na sugat-sugat. Sa hotel talaga, hindi lang. Lingid sa kaalaman ni Maris, maaaring may impeksyon ang nakatalik niyang ito. Ayon kay Dr. Vic Chua, isang ENT specialist, delikado na raw ngayon ang pakikipagtalik gamit ang bibig. Ang sexually transmitted infection, hindi ibig sabihin genital to genital lang. Pwedeng anal, no? Kasi kung yung iba, they go to the extent of doing anal intercourse, no? Kaya pwede makuha yung infection sa puwet, saka lahat na infection sa loob ng puwet. Pwede makuha mo doon sa genitalia mo. Tapos pag gumawa ka ng ibang paraan tulad ng oral sex naman, pwede mo matransmit yung infection na galing sa genital no sa bibig naman. Oral cancer ang maaaring kahantungan ng sakit na nakukuha sa oral sex. Ito ay dahil sa human papilloma virus o HPV. Ang HPV ay ang virus na maaaring maging sanhi ng cervical cancer sa mga babae. Isa itong sexually transmitted disease. Kumbaga dati ay genital and anal involvement lang. Ngayon, mouth or oral involvement is also very important. Paninigarilyo ang pangunahing sanhi ng oral cancer. Sa pag-aaral ng mga espesyalista, bumaba na raw ang kaso ng oral cancer dahil sa bisyong ito. Pero nagulat sila sa muling pagtaas ng bilang ng nagkakasakit. Sa kanilang pagtatasa, HPV ang dahilan nito. Ayon sa Young Adult Fertility Survey, 4.32 million na kabataang Pilipino edad 15 hanggang 24 ang aktibo sa pakikipagtalik. 1.5% o higit 500,000 kabataan dito ang sinasabing maaaring magkasakit ng oral cancer. Sa tingin ko, kasi in the past, hindi lang masyadong pinag-uusapan. Di ba? Kasi 20, 30 years ago, itong mga bagay na to para sa society natin parang tabu, no? Hindi pinag-uusapan. Pero ngayon, napansin ko, masyadong liberal, no? Ang society natin ngayon. Nagiging attitude natin kasi, safe sex ito in the sense na hindi ako makakabuntis kung oral sex na ang gagawin ko. Yeah? I can enjoy the same satisfaction, mapapaligaya ko partner ko na hindi siya mabubuntis. Yun lang naman ang ng oral sex, di ba?
Daan-daan daw ang strain o uri ng HPV. Kulugo sa ari o genital warts ang madalas na unang senyales nito. Yung kulugo niya depende sa strain. Di ba sabi natin warts maraming klase. Meron kang yung common wart, meron kang mga genital warts. No? Mga warts na type 16 or type 18. Yung 16 or 18, ito yung majority na nagkakos ng cancer. Di ba? Ito yung nagkakaroon ka ng cervical cancer. Hindi lahat ng uri ng HPV ay makapagdudulot ng cancer. Pero ang problema, masyadong mahal ang test na ginagamit para madetermina kung type 16 o 18 ang HPV ng isang may kulugo sa ari at ibang bansa pa ginagawa ang pagsusuring ito. There are special viral assay that they can do in order to identify the strain. Kaya napakamahal naman yun. Hindi yan routine nila magagawa. Kung yung genital warts ay superficial, sa labas lang, no? Ang ginagawa ng OBGYN is they can do cautery. Susunogin nila yung mga superficial warts. Mas mahirap daw lalo kung nasa loob ng katawan ang kulugo. Kaya natawag natin sexually transmitted disease kasi hindi natin alam. Di ba? Malalaman mo na kung nagkaroon ka na rin na hindi mo alam kung paano mo nakuha. Di ba? Pero kung naalala mo nakipagtali ka sa isang babae, meron doon yung probability o yung chance na magkaroon ka na doon. Tulad ng ibang sakit, di naman daw automatic sa oral sex ang cancer. Ngunit tumataas ang tsansa ng pagkakasakit kapag higit 5 tao na ang iyong naging sexual partner. Payo ng mga doktor, maging maingat sa pakikipagtalik mula sa pagpili ng partner hanggang pagkatapos ng pakikipagromansa. First, practice safe sex. Then, try to be hygienic. Diba? Then after sex, clean up yourself. It may not remove totally yung probability na magkasakit. Pero at least it lessen the chance because of a better hygiene. Kaya natin sinasabi sa mga tao, no, na may risk involved pag gumagawa tayo ng oral sex na cancer para maging aware tayo. Diba? Kasi hanggang sa hindi natin alam, basta gagawin lang natin kasi gusto lang natin. Pero kung aware ka na mayroon risk involved, no, na dapat pipiliin mo yung partner mo o yung bago ka gumawa, hindi ka lang basta gagawa nito for the sake of satisfaction. No? Kaya mo ginagawa ito kasi gusto mo maging part ng love-making process nyo. Pero you have to choose your partner. You have to know the background of your partner. Ang sakit na cancer ang ikatlong dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino ngayon. Wala itong pinipili. Mayaman o mahirap, bata man o matanda, maaaring mabiktima. Ngunit ano nga ba ang pinagmumulan ng sakit na ito? Stress. Mag-ingat lang na halimbawa yung ulo natin mapagok tayo. Yun ang pinagmumulan, gawa ng yung dugo, mabuho. Yung mga chichirya po, ma'am. Paano sa mga sirang ngipin katulad ko? Pagkain po, sa mga maruming pagkain, tulad ng nasa mga ihaw-ihaw. Fatty foods, ganyan, mga sunog na parts ng foods, ng mga carcinogens. Nagkakaroon pa mga nagiging cancer. Sa aming pag-iikot, samot-saring dahilan ang ibinigay ng ating mga kapatid tungkol sa pinanggagalingan ng kanser. Karamihan naniniwalang nakukuha ang cancer sa pagkain ng mga ihaw-ihaw. Pero ayon sa oncologist na si Dr. Belen Tamayo, isa raw itong maling akala. Hindi raw delikado ang mga inihaw na pagkain. Ang dangerous lamang sa ihaw-ihaw eh kapag kinakain mo yung uling na nakadikit doon sa food. So kung paulit-ulit yung exposure mo doon sa uling or charcoal na nasulog at nakadikit sa food, yes, it has been said that it can cause cancer. Okay? Pero yung kung proper naman ang pag-ihaw, malinis ang food, wala namang issue on cancer. Of course, kung food na marumi,
hindi lang more of infection ang baka makuha rather than per se yung cancer. Ang pagkain ng taba ng hayop gaya ng baboy, isa raw sa mga nagiging sanhi ng cancer. Kaya naman hindi healthy ang pork kasi yung fats niya it converts to cholesterol. And cholesterol is one of the known ingredient or pathway kung paano pwede magkaroon ng cancer. Okay? So, it is the cholesterol it's the fats, yun yung maaaring magkakos ng cancer. Kaya nga ang sinasabi sa literature, eating fatty food is a high risk for cancer. Pero kung 3 times a week na regular, 12 months in a year, 3 times a week, medyo excessive na yun. Okay. Kailangan daw ay maging laging mapanuri tayo sa ating mga katawan. Tawag dyan, cancer early warning signs. No? Yung mga napapansin sa katawan na, oops, patingin nga ako si doktor kasi may ganito eh. Kung ano-ano yun, no? One, kung nagkaroon ng pagbabago sa iyong pagdumi at sa iyong pag-ihi, see a doctor. Okay? Kasi baka yun na pala yung senyales na may nag-uumpisang colon cancer. Kahit na anong unusual na pagdudugo, unusual na nose bleeding, unusual na vaginal bleeding, or magsusuka ka ng dugo, dumidili ka ng dugo, yung sugat na hindi gumagaling, no? Patingin ka sa doctor. Chronic na pag-ubo, chronic cough ka ng cough. Ginamot ka na ng antibiotic, ginamot ka na ng allergy, cough pa rin. You see a doctor kasi baka mamaya meron palang nag-grow na bukol sa lungs. Paalala ni doktora, kahit ano pang galing ng doktor at gamot, di raw ito epektibo kung huli na ang lahat. Magtatalon nga po sila dito. Nung first time po kasi nilang makapasok dito kahapon, sabi nila, teacher, ang ganda-ganda po ng classroom namin. Don't go away, magbabalik ang Journal dito sa TV5.